Bibili tayo ng food, baby. Chicken and fish. No, and Popeye. And Popeye. Popeye ni? Baby? Kay baby yun? Baby. Kala ko ba kay daddy? Kila ko kay baby. Yan o, sobrang ang usok. Good afternoon. Environment Canada has issued an air quality warning for Calgary. All morning, the health index has been at 10 plus, the highest risk level. Smoke is coming from wildfires burning in British Columbia and Washington State. Environment and Climate Change Canada says when the air quality is this bad, everyone's health is at risk and outdoor time should be limited. At this weekend's Calgary Folk Music Festival, organizers are using real-time air monitors throughout Princes Island Park. We want to make sure that the air quality is safe enough for not only the performers, not only the staff, but also the attendees. Environment and Climate Change Canada says conditions are expected to improve this weekend. Yan o, mahal pa ng gas ulit. Yan o. Sa Costco, 170 yung gas. Regular. Sa amin, 185. Ito muna tayo magpapagas. 92 for 54 liters. May half tank pa ako eh. Punta lang ako sandali ng Walmart. Tapos meron akong iniintay na package, sabi ni wifey. Yung sopa daw darating ngayon. So yun, samahan nyo ako, isa-set up ko. May half tank pa kasi ako eh kanina. $775 kilometers. Usually kapag sinagad ko yan, halos magsi 785 yan eh pag sinagad ko yung gas niya. Punta tayo sa Walmart. Titingin tayo ng mabibili. Mukha tayo yung sus. $112 na to. Isang bag tinapay, cereal, tsaka beef, tsaka konting gamit ni baby. Grabe. Ayan na yung pinadeliver nating sopa. Pa-deliver tayo ng sopa. So yan, i-open ko to. Deliver na nila. Ito. Check natin.
naipasok ko na ng konti yung sopa. So, ito naman ang project ngayon. Tatanggalin ko yung carpet. Di-dispose na yan. Kasi almost 3 years na namin tong gamit eh. Tapos kung mapansin nyo, ilang beses ko na rin tong nalinis. Kasi nga, natatapunan ni baby kapag kumakain. Yan, kaya dispose ko na yan. Tapos itong sopa, ito, gigilid ko siya. Pag-isipan ko muna kung paano ko gagawin. Kasi, ito kasing sopa na to, ito, galing to kila tatay. Donation sa amin yan, dinonate sa amin. Kasi wala kaming sopa talaga nung lumipat kami dito sa bahay. So, yan, dinonate sa amin yung sopa. Kaya yan lang yung naging sopa namin. Tapos, after 1 year, yan, nakabili na kami ng sopa. Yan. Isang taon nagtiis sa sopa na maliit. Anyway, okay naman kami. Komportable naman dyan eh. Kaya lang lumalaki na si baby. Sabi nga niya sa akin eh, tsaka kay mami, nung magkatabi kami. Tsaka si baby, "Daddy, excuse me." Kasi hindi na nga siya kasya. Diyan siya kasi sa gitna kapag nanonood kami ng TV. Tsaka ito pala yung gamit namin na ottoman. Yung donation din sa amin nila tatay yan nung lumipat kami dito. Itong ottoman. Upuan din yan kapag may bisita. Meron pang buwaya. May buwaya pa. Kinuha ko lang tong vacuum para sabay na yung paglilinis. Ito naman ngayon ang poproblemahin. Iusad. Kasi pag bumili kasi kami ng sopa, yung heavy duty na yung binibili, hindi na yung mumurahin. Etong sopa nga pala, nabili namin to ng magkano to? 1,600 plus yung shipping. Tapos tax. $1,600 Canadian dollars. So, kayo na bahalang mag-compute kung magkano yun sa Philippine peso. Basta, 1 year kaming hindi nagsupa. Yun lang. Yun lang yung 1 year kaming hindi bumili ng malaking sopa. So, ito, gawin ko dito. Ko siya. I-roll ko yan, tapos dadalhin ko sa garbage. Iga-garbage na yan. Kailangan natin ko lang yung masking tape. Garbage na natin itong carpet. Kasi madumi na kahit anong linis mo. Dumi na siya. Nabili ko tong carpet. $79. Naka-sale siya. Ang size nito, medium size, 7 by 9. 7 feet by 9. Yeah. Ayan. 6
0.7 by 9, almost sa 7 by 9. So yeah, itatapon ko na tong carpet na to. Sira pa, tanggal. Dispose na yan, ready for disposal. Babacuum muna tayo bago ko i-set up yung bagong sopa. Saka nga pala, yan, bago kami bumili ng sopa, pinag-isipan muna namin mabuti kung bibili na ba talaga kami o ipag next year muna ulit. Ayun, nagkaroon ng nag-ipon kami ng konti. Tapos yan, nakabili kami ng sopa. Ganun lang talaga, ipon-ipon lang ng konti. Tapos kung may mabili, bili natin kung ano talaga yung kailangan. Huwag lang bili ng hindi kailangan, yung dun lang tayo sa kailangan natin. Kami naman, although minsan lang kami yun nga, magstay dito sa sala. Pero kasi pagka halimbawa nag-day off kami, very important yung nag-i-stay kami dito. Especially kapag nandito sila baby, tapos mayroon kaming bisita. Stay kami dito sa sala. Maganda rin yung kahit papano yung ganun. Tapos ayan, siguro mas dadami na yung time namin para nga magstay dito kasi may bago ng sopa eh. We'll see. Dito ako magse-set up ng sopa siguro. Yeah, figure out ko muna kung paano ko siya i-set up. Basta ito, dahil ito yung unang-una naming sopa at bigay nila tatay, hindi namin to tatanggalin. Dito lang siya. Ano to sa amin eh? Ito, swerte to sa amin, itong sopa na to. Kasi naalala ko, nung dati, nakikitulog ako kay tatay. Nakikitulog pa ako kay tatay nun kasi si wifey, nag-aaral siya sa Ontario. Tapos nagkakaroon kami ng konting session, shot, ng pag umiinom kami, tas nakatulog ako. Dito ako nakakatulog sa sopa na to. Itong sopa na to, 3 ata to, 3 piraso or 2 piraso yata. 3 or 2. Ito, nakapwesto siya dyan kung saan nakapwesto yung camera. Dyan siya nakapwesto. Tapos, dyan ako nahihiga. Mas komportable ako sa maliit na ganito. Natutulog. Dito ako humihiga.
Kaya ano tong sopa na to, kumbaga parang komportable ako sa ano na to, sa sopa na to. Tsaka kahit pag day off ko tapos higa lang ako dito, nahihiga ako diyan kahit maliit lang 'yan. Kasi nakasanayan ko na tong higaan eh, komportable. Iusad ko siya. Ang ganito siguro ang pwesto, maganda. Tingnan ko. Kasi isa pang pinaplano ko, yung computer, yung aking opisina. Ito. Yung computer desk ko. Tingnan nyo, sobrang makalat kasi nga inano ko pa. Kumbaga, lahat ng mga resibo iniipon ko muna, tapos ewan ko ba, kinukompute ko lahat ng monthly expenses namin and all stuff. Tapos kung paano namin makakapag-save, tapos babayaran yung mga bayarin, nakaset aside yun para at least sistema kami. Yan. So dito nakapwesto yan dati. Etong sopa na to, diyan siya nakapwesto. Oo, nung humihiga ako diyan. Yan. Tapos, yun nga. Kaya lang pala, hindi pala magkakulay. Oo, pero okay lang. At least medyo malapit ba ang kulay? Kasi ito parang, ano bang kulay ito? Parang medyo may pagka-maroon ng konti. Tapos ito, parang abo. Parang medyo may pagka-abo yung kulay niya. Ito, pareha sila ng texture pareha sila ng texture, magkaiba lang yung kulay. Yan. Kakabit ko pa yung mga sandalan Yan. May i-dispose na rin ako mga gamit dito para lumuwag-luwag dito sa sala. Daming laruan ni baby. Tapos yung iba niyang hindi ginagamit na laruan, tatago na muna or idodonate. Ayan, dodonate na namin yung iba. Ayan. Pero ito, kasi yung iba dyan regalo. Kaya, ginagamit pa naman niya. Tsaka minsan si baby, pagka yung may laruan siya na halimbawa, nagustuhan niya, hahanapin niya talaga yun. Kaya hindi ko maitabi-tabi, hinahanap niya yan. Alam mo ba yung mga laruan na yan? Yung iniisa-isa niya yan. Lalabas niya lahat yan, tapos papakita niya. Halimbawa, itong siopaw na to. Papakita niya to sa akin habang nasa kusina ako. Sasabihin niya, Daddy, siopaw. Gaganon yan, tapos papailawin pa niya yan. Gaganon siya. Pati ito, tsaka itong isda. Ito niya, laro niya yan. Babawasan ko yung laruan niya unti-unti. Tingnan mo magkulay, oh. Galing na siya magkulay, oh. Okay ko dyan. Niisip ko kung dito ko ipepwesto ito, o ito, dito. Pero ito, sabi sa akin ni wifey, ang pwesto daw nito, dito. Okay. Ayoko kasing i-block tong window. Kung mapansin nyo yan, yung window. Ayoko yan i-block. Kasi pagka naka-block yung window, hindi ko na nakikita kung sino yung dumadaan or pumapasok dyan in case na nandito kami sa bahay. Although may camera ako dyan sa harap. Ang camera ko dito sa harapan, tatlong camera ko sa harap. Yan. Naka 363. Naka wide angle. Yun, para madaling sabihin kung ano-ano pa kasi sinasabi na number 363. Anyway, ayun. Tsaka kung mapansin nyo, yung window namin, yan siya,
zebra blinds. Naka-zebra blinds siya. Ito, naka-zebra blinds din yan. Pero, ginawa namin, kasi nga, pag nanonood ng TV, para hindi ka masyadong nasisilaw, naka-close to. Tapos, ito, naka-open. Pwede rin siyang i-close. Yan, close mo siya. Tapos, ito naman, ang i-open mo. Ayan, pwede din yan. Or pwede mo naman silang sabay i-open. Ayan, open. Tapos, open mo din itong isa. Sabay yan. O, diba? Pantay siya. Ayan. Kaya lang ito, hindi na namin to parang automatic yung pinipindot. Kasi, kapag pina-automatic pa namin yan, ang liit lang naman yan, tsaka hindi naman namin masyadong ginagamit, sayang lang, another additional pa yun na bayad. So, ito na lang, mas okay. Oh. Yan. Okay. Close siya, tapos dito, open. Pero sige nga, open ko nga. Parang mas maganda naka-open. Maliwanag. Ayan. Ayan, tutulak lang natin to. Okay. Yung floor namin, although hardwood siya, pero commercial grade yan. Hindi yan madaling hindi siya madaling ma-scratch or hindi basta-basta na i-scratch. Commercial grade yan. In-upgrade na rin yan nung sa bahay. Ayan. Kaya, pwede nating iusad yan. Walang scratch yan, no? Yan. Hindi nagkaka-scratch yan. Yun nga lang, ang kulay, medyo off. Pero okay lang, kasi lalagyan namin ng carpet yan. Commercial grade na flooring. Pati ito, commercial grade din yan. Hindi lang siya basta house, pangbahay. Kaya pag ka talaga, i-move mo yung gamit mo, obra siya. Iisip ko talaga kung paano. Or, mai-abolish tong computer set ko dito. Feeling ko, tatanggalin ko na lang tong computer set. Lilipat ko na lang siguro sa taas or sa ibang pwesto. Kakabit ko muna yung mga sandalan. Saan kaya yung manual nito? Check ko muna kung nasan yung manual. Nasa labas. Ito pa isang i-dispose ko eh. Ayan oh. Yung nilagyan ng sopa. Dito pa yung manual. Hahati-hatiin ko yan mamaya. Lalagay ko sa recycle bin. Wala pala yung manual din. Baka nandito yung manual. Saan ko kayo nailagay yung manual? Ito, saan to? Tanggalin ko muna tong mga foam na nakalagay dito, protection foam. Ito ba sa gitna kaya to? Ito yung sa gitna. Okay. Tapos ito siguro dito sa gilid. Dito siya. Okay. Okay. Ini-snap lang pala siya.
Yan, ganyan siya oh. Ganyan siya nung nakalagay sa kahon eh. Nakaganyan oh. Kaya lang, di ko makita kung nasan yung manual. So, kaya yung manual nito. Tama ba? Yan, tama. O may tama. Yan. Yung bali yan siya, ganyan. Ganyan siya ang pwesto niya. Tapos ito, saan ba to? May wire kasi siya, charger ata to. Ito, i-snap mo lang siya dito ata. Wala kasi yung manual. Pambihira naman, nawala ko pa yung manual. Ano to? Silicone. Tatry. Yun. I-snap nga lang siya. Tapos itong isa. Teka. Saan kaya to? Ayun. Pasok na kaya? Itong isa hindi pa kapasok. Teka. Dapat hindi siya natatanggal. Ayun, okay na. Steady na. Okay. Last part. Dito tayo sa last part. Yun. Okay. Snap mo lang siya, tapos ibe-velcro mo lang dyan. Okay. Ayan siya. Bale, itong gitna, nagiging ganyan siya. Cup holder. Tsaka USB-C charger. Sulit kaya sa 1,600? Halos magkakulay. Halos. Yan, parang ganyan yung ayos ng sopa na gusto namin. Yan pala yung sinabi ni wifey, lagay ko daw siya sa gitna. Which is maganda naman talaga sa gitna. So, tingnan nga natin kung komportable upuan. Uy, ganda nga upuan na. Uy. Medyo mababa lang siya ng konti. Mga inches difference. Kesa dito sa sofa namin, dito sa kabila. Ayan o. Ito kasi medyo mataas ng konti. Tsaka, bouncy na siya o. Tapos ito, yung bago. Ayan. Okay pa siya. Okay pa siya ngayon, ha? Ayan. Okay.
Tsaka ano nga pala to, recliner siya. Yan o. Yung yan. Pag magmo-movie night kami, naka-slouch ka. Yan. Tapos, gusto mo nang order ka ng popcorn, tsaka drinks. Yan, dito nakalagay. Diyan siya. Tapos may USB, yung USB-C charger. Paulit-ulit ako, no? Pero yan, diyan siya nakapwesto. Yan. Tapos, taas mong ganyan. Si baby dito. Okay. Yun. Ayos. Comment kayo guys kung maganda ba yung nabili naming sopa. Ayan. Magkaiba nga lang siya ng kulay. Medyo malapit, pero magkaiba talaga. Yan yung difference ng kulay. Oh. Pero sa tela, pareha sila ng tela. Yung pareha sila. Pinili namin kasi yung mga ganito, hindi siya masyadong dumihin. Tingnan mo si Bibi, mag-iilang taon na si Bibi namin, si Maddie. Ilang taon na si Madison. Magti 3 years old na siya. Pero kahit anong ano niya dito sa sopa, kung natuluan ng pagkain, ng kung ano-ano, lilinisin lang namin, babacuumin lang, tapos pupunasan. Ito lang yata yung marks na naiwan eh. Oh. Tulo ng juice. Yan. Pag gagawa ko lang ng maayos-ayos na space. Yan siya. Yan yung aming living room area. Tapos magmo-movie night dito. Yung inuna ko kasi tong TV bilhin bago sa sopa. Ito, nabili ko yung TV na to. Kailan ba yun? Bago pa kami lumipat dito. Basta nauna kong bilhin yung TV na to. Ano yata to? 85 inches. 85 yata to. 85 inches TV. Na ano siya? Anong brand ba yan? LG. LG. Na 85. Pag kasi sa sa mga ganitong like appliances, tapos yung gamit sa bahay, yung sofa or couches, pag wala talaga kaming pambili, hindi namin ginagamit yung credit card namin or something. Kasi yung credit card namin, ginagamit ko yun or kaming dalawa sa gas namin. Tapos yung kaya lang namin talagang bayaran. Kasi nakaka-earn din kami ng points dun eh. So, ang ginawa namin dito, eto, binili namin siya sa credit card, pero binayaran namin siya agad para lang magamit yung points ng credit card. Kasi sayang yung yung points namin sa credit cards, ginagamit ko yun. Actually, yung points ko sa credit card ko, hindi ako gumagastos ng car wash ko. Nagko-coin car wash ako, pero pagka dumadaan ako sa automatic car wash, hindi ako gumagastos kasi ang gamit ko doon is yung points. Although, syempre, gumastos din, kaya nga naka-earn ng points. Pero, yung points na yon is dahil ginamit mo yung credit card mo. Na parang siya, complimentary points sa credit card. Ganun din. Kasi, gamit namin is Abion points. So, nag-iipon kami para may pang bakasyon yung sa point cards. Ganun lang. Ginagamit namin yung credit card as revolving. Pero pag wala talaga kaming pambili. Yun lang talaga. Okay. Dito na lang muna yung vlog ko guys. Dami ko pang liligpitin. Tingnan mo, hindi ko pa nape-prepare tong mower at tinubuan na ng gubat dito. Rereklamo na ako ng kapitbahay. Wala kasi, meron akong grass trimmer pero wala akong mower. Kaya bumili na ako ng mower. Yan. Yan pa ang mga gagawin ko pagka day off ko. Mga project. Konting gawa, at least kahit papano
bago mag-winter, nagiging productive tayo. Hindi lang tayo puro camping. Gumagawa din tayo sa bahay at saka nagtatrabaho din. Okay, see you guys. Yan. Di na ako nakatiis at inorganize ko na yung living area namin. And, bali, nagtanggal lang ako ng isang stool, ng isang bar stool, nilipat ko sa kitchen. Tapos, yung rugs, papalitan na lang, lalagyan ko ng rugs to para medyo maganda siya tignan. Tapos yan, inorganize natin ng konti. Maganda, inaayos at tinuturuan natin mag-ayos si baby. Kasi para ma-organize niya, tuto siya mag-organize. Yung ibang laruan, inalis ko na din. Tapos ito yung computer set or yung opisina. Yan. Hinarap ko lang siya sa sopa. Tapos, para kahit papano, maluwag. Yung slide, hindi ko tinanggal kasi hahanapin ni Bibi yan eh. So, dyan siya, may space siya. Nilagyan ko ng konting space dyan para makakapasok siya. Yan. Yan o. Maluwag siya. Carpet na lang ang kulang.